Paki-subscribe at paki-like mo na din yan, salamat idolo. Nagsisimula ang kwento sa hindi kilalang lalaki na pilit na binubuksan ang gate. Naroon naman agad ang 4 na guro para pagbawalan ito sa kanyang ginagawa. Sinubukan naman nilang pigilan si Tejima, ngunit huli na ang lahat nang bigla itong kagatin ng lalaki sa kanyang kanang kamay. Nakita naman agad ni Tekashi ang kaganapan mula sa itaas ng building na pinapanood sila. Ang lalaki ay biglang naging zombie at inatake nito ang babaeng guro. Sa nasaksihan, mabilis na tumakbo si Tekashi pabalik ng classroom para sabihan si Rei na kanyang kababata para umalis na sa naturang lugar. Pinaliwanag ni Tekashi sa kanila ang nasaksihan pero hindi naniniwala ang mga ito. Maging si Rei ay ayaw maniwala kaya nakatikim ito ng malutong na sampal sa ating bida. Agad na tinawagan ni Rei ang kanyang ama na isang pulis. Ngunit sa kasamaang palad hindi ito sumasagot. Ang lahat ay natigilan ng ipahayag ng nakakataas ang kasalukuyang nangyayari sa labas ng paaralan. Ang pagkakaroon ng isang zombie apocalypse ay isang matinding laban na kanilang haharapin. Ang lahat ay nagpanig ng malaman ang pagkakaroon ng zombie, at nagsitakbuhan ang mga ito para iligtas ang sarili. Nagpasya na din sila Hisashi na umalis na din sa lugar. Ngunit kanilang nakasalubong ang kanilang guro na kabilang na din sa mga zombie. Gustong hawakan ng zombie ang pawpaw ni Rei kaya wala na itong nagawa kung hindi ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ang zombie ay isang zombie na hindi madaling patayin. Agad naman naroon si Hisashi para tumulong ngunit ang leeg nito ay naging isang goma kaya nakagat nito ang kanang kamay ni Hisashi. Gamit ang baseball bat, agad itong pinalo ni Tekashi sa ulo dahilan kaya nagkalat ang utak nito sa sahig at tuluyan na itong namatay. Ang lungsod ay tuluyan ng nasira dulot ng pag-atake ng mga zombie kasabay ng pagkaubos ng mga student. Ang iba ay naging traidor para sa sariling kaligtasan ngunit ang mga nakatadhana sa bawat isa ay hindi na nila natakasan pero ang iba ay pilit na lumalaban. Gayunpaman dahil sa natamong sugat ni Hisashi dulot ng isang zombie ay tila malapit na din itong maging zombie. Ang pagiging tunay na kaibigan ni Hisashi ay nang ibabaw pa rin dahil mas pinili nitong wakasan ang sarili niyang buhay. Matagumpay naman nasagot ng tatay ni Rei ang telepono ngunit bigla din itong naputol dahil inatake na ito ng zombie. Sa kabilang banda magkasama naman si Takagi at Hirano na nagsasagawa ng plano para sa kanilang pagtakas. Nandyan din si Marikawa na kasama ang isa pang student ngunit nakagat ito ng zombie dahil sa pagprotekte sa kanya. Agad naman na dumating si Busujima sa lugar para tumulong at pinagpapatay niya ang mga zombie. Dahil nagtamo ito ng sugat sa braso nagpasya si Busujima na wakasan ang buhay nito para sa kanilang dalawa. Masaya naman itong tinanggap ng student bilang isang tunay na lalaki. Nakarating sa isang silid sina Takagi upang maghanap ng mga bagay na kanilang magagamit upang gawing sandata. Gamit ang puwersa ng tubig at baril na naimbento nakatulong ito para patayin ang mga zombie. Bagamat ang mga zombie ay hindi ganoon kalakas kaya madali lang itong maitaboy gamit ang puwersa ng tubig. Nagpasya namang umalis na si Takagi sa lugar habang nagtataka si Hirano sa pakikitungo sa kanya ng babae. Upang makapunta sa ligtas na lugar kinakailangan nilang patayin ang lahat ng zombie na kanilang makakasalubong. Nais nilang puntahan ang kanilang mga bahay para tulungan ang taong hindi pa nagiging infected. Ngunit ang katotohanan sa buhay ni Tekashi ay parang nag-iisa lang siya sa mundo dahil sa madilim niyang nakaraan. Ang kahinaan ng mga zombie ay agad na napansin ni Takagi dahil nagiging agresibo lang ito sa tuwing nakakarinig ng ingay. Bagamat si Busujima ay dating nag-champion sa kanilang paaralan kaya baliwala lang sa kanya ang mga zombie na kanilang nakakasalubong. Sinabi ni Hirano na tulungan sa pakikipaglaban dahil ang bala na kanyang ginagamit ay nauubos na. Sa kanilang pagtatalo hindi nila napansin ang zombie na tuluyan ang nakalapit sa kanila. Agad naman nilang narinig ang sigaw ni Takagi kaya nagmadaling pumunta ang mga ito para tumulong sa kanila. Dahil pinalaki siya ng kanyang mga magulang bilang mayamang anak na babae kaya wala itong magawa. Kahit na ganoon napilitan pa rin siyang gawin ang hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya ang pumatay ng isang zombie. Dumating na din sa lugar sila Tekashi kasama si Busujima para tumulong sa pagpatay ng mga zombie. Ang bawat isa ay pinakilala ang mga sarili bilang simula ng isang grupo na magtutulungan para sila ay mabuhay. Ngunit si Takagi ay nagalit dahil sa kanilang pinapakita na parang baliwala lang sa kanila ang pagkakaroon ng panganib. Pero ang totoo ay nahihiya ito sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang gawin ang katulad ng ginagawa ng ibang tao. Dahil siya ay pinalaking alagain ngayon siya ay umiiyak dahil ang hindi pa niya kadugo ang handang tumulong sa kanya. Ngayon sila ay nasa isang silid para makapagpahinga at gumawa ng plano kung gusto nilang mabuhay. Ayon sa balita umabot na ng 10,000 ang namatay sa lugar ng Saitama ngunit ang government ay wala pa din idea sa biglaang paglaganap ng mga zombie.
Ayon kay Tikagi, ito ay katulad ng Spanish flu noong 1918 kung saan 600 milyon ang nahawaan at 50 milyon naman ang mga hindi na nakaligtas. Pinahayag ni Busujima na kanilang pupuntahan ang kani-kanilang pamilya bago pa sila mawala ng pagkakataon. Nais nilang magtungo sa parking lot upang makakuha ng sasakyan pero may survivor pa din na natira na kailangan ng tulong nila. Isa-isa nila itong pinagpapatay ng hindi nakakalikha ng ingay para hindi dumami ang mga ito. Sa kanilang dadaanan ay naroon naman ang ilang mga zombie na kailangan nilang lagpasan. Sinabi ni Tikagi na bakit nila kailangang magtago kung bulag naman ang mga ito. Nagpa siya si Takashi na tignan kung totoo nga ba ang sinabi ni Tikagi na bulag ang mga ito. Sa kanyang paglapit sa mga zombie ay nilagpasan lang siya ng isang zombie kaya sumunod na din ang lahat sa kanya. Ngunit ang isa sa kanila ay nakalikha ng ingay kaya ang mga zombie ay muling naging agresibo na sumugod sa kanila. Wala na silang nagawa kung hindi lumaban at ipagtanggol ang isa't isa habang yung iba naman ay kinain na ng zombie. Ang iba ay mabilis na sumakay sa sasakyan habang naiwan naman sa labas sila Takashi at Busujima na nakikipaglaban. Nang aalis na sana sila ay kanilang nakita ang mga survivor na tumatakbo papunta sa kanila kasama ang isang guro na si Shidao. Ang isa ay hindi na makatayo pero imbis na ito ay kanyang tulungan ay kanya na lang itong pinakain sa mga zombie dahil magiging pabigat daw ito. Mabilis silang umalis sa paaralan at nakita ang city na naging lugar ng digmaan sa kagagawa ng mga zombie. Sila ay nagkaroon ng pagtatalo dahil ang isang student na ito ay hindi sumasang-ayon sa gusto nilang mangyari na bumalik sa city. Mabilis itong pinatahimik ni Rei dahil sabit na lang ito sa kanilang pagtakas ay nagrereklamo pa ito. Si Shidao na isa ding sabit ay pumapapel din dahil gusto nitong maging leader ng kanilang kupunan at ginamit pa nito ang kanyang mga student para siya ay mahalal. Mabilis na bumaba si Rei sa sasakyan dahil hindi nito kayang makatrabaho at maging tagasunod nito. Dahil sa wala ng pagpipilian ng grupo ay maaaring mahati sa dalawa ayon kay Shidao. Biglang dumating ang bus na puno ng mga zombie sa loob at bumangga ito sa isa pang sasakyan. Sinabi ni Takashi kay Busujima na mauna nang umalis ang mga ito at magkita na lang sila sa East Police Station. Mabilis na umalis sa lugar sila Takashi para maiwasan ang malakas na pagsabog. Bigla naman siyang inatake ng isang zombie na rider, buti na lang agad itong napalo ni Rei bago nito makagat si Takashi. Nagtungo sila sa isang gas station para magpagas pero sa kasamaang palad wala silang mga pera. Pumasok si Takashi para magnakaw ng pera habang si Rei ay naiwan sa labas. Bigla namang dumating ang isang hindi kilalang lalaki kaya mabilis na lumabas si Takashi nang marinig ang sigaw ni Rei upang tignan ito. Sinabi ng lalaki na kailangan nito ang motor ni Takashi kaya napilitan ito na lagyan ng gasolina sa utos ng lalaki. Pagkatapos ng paglalagay ng gasolina, nagkaroon ng pagkakataon si Takashi na mabaril ito sa balikat kaya tuluyan na itong bumagsak. Kanilang iniwanan ng lalaki habang nagmamakaawa ito sa kanila dahil ang mga zombie na nasa paligid ay patungo na sa kanila. Sa pagpunta nila sa Onbutsu Bridge ay kanilang nakita ang mga sigang lalaki na nakikipaglaro sa mga zombie. Ngunit maging sila ay pinagbabaril ng mga ito pero buti na lang at madali lang silang nalagpasan ni Takashi. Nagkaroon naman ng pagtatalo sa kabila dahil nagpa siya nang umalis sila Tikagi sa panig ni Shidao dahil iba ang kanilang plano. Ayon kay Shidao malaya silang makakaalis pero si Marikawa ay maiiwan dahil kailangan nila ito para sa kanilang kaligtasan. Hindi na nakapagpigil si Hirano sa gusto nitong mangyari dahil maging sa paaralan ay bully talaga ito ayon kay Hirano. Iniwan nila ang kawawang si Shidao at nagtungo sila sa Onbutsu Bridge ngunit napalibutan sila ng mga zombie. Ang kanilang kalagayan ay hindi maganda sa kadahilanang si Hirano at Busujima lang ang nakikipaglaban kasabay ng pagprotekte sa dalawang pangbabae. Agad naman na naroon si Takashi para iligtas ang mga ito sa sitwasyon na kanilang kinatatayuan. Masaya ang lahat sa muling pagkikita ng lahat habang si Tikagi ay nagagalit dahil hindi siya pinansin ni Takashi para kamustahin. Sinabi ni Marikawa na magpunta sila sa bahay ng babae niyang kaibigan upang doon sila makapagpahinga. Bagamat ang may-ari ng bahay ay isang military kaya marami itong gamit na nakatago sa bahay na lubos na kinatuwa ni Hirano dahil sa pagkasabik nito sa mga baril. Isang mag-ama ang pumasok sa isang bahay para humingi ng tulong pero napatay ito ng may-ari ng bahay sa pag-aakala na isa itong infected. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama ay nakagawa ito ng ingay upang ang mga zombie ay magtungo sa kinatatayuan ng kawawang bata. Bago pa ito tuluyang makalapit ay pinagbabaril na agad ito ni Hirano na saktong namang nagmamasid sa paligid. Mabilis na nagtungo si Takashi sa lugar para sa pag-rescue habang si Hirano naman ang bahala sa mga zombie na nakaharang sa kanyang mga dadaanan. Ang naging eksenang ito ay isa sa pinakamagandang nangyari sa buong series na talagang hindi natin malilimutan kung isa ka sa mga nakapanood ng anime na ito.
Dumating na sa lugar si Tekashi para kunin na ang kawawang bata habang ang iba naman ay naghanda para lisanin ang lugar dahil hindi na sila pwedeng manatili pa dito. Ang lugar ay napuno na ng napakaraming zombie kaya nahihirapan si Tekashi kung paano ito lalagpasan isama pa ang bata na kanyang dala-dala. Agad naman na nagtungo sila Busyujima kung nasaan sila.